What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys ay papaliguan po natin yung ating mga baboy na kaka 1 month lamang po simula nung binili natin. So kakatapos lang natin kasi silang i-deworm dahil po nakitaan po natin sila ng sinyalis na may mga bulati sa kanilang mga tiyan. Kaya pinurga po natin yan o dini-worm. So ngayon after 3 days ay papaliguan na po natin sila kasi nga 4 na araw na po ito, mga 4 na araw ngayon na hindi po sila napapaliguan. So medyo okay naman yung panahon, mainit naman. So proceed tayo sa pagpapaligo sa ating mga baboy na 1 month pa lamang po, 1 month and 7 days nung binili natin. So sabayan nyo ako guys at tignan nyo po yung aking vlog sa pagpapaligo ng ating mga baboy. So soon, meron tayong dadagdag sa ating mga vlog. So mag-expand tayo dito sa ating area. At meron din pong nag-invest na seaman na gusto tayo mag-alaga sa baboy at 50-50 yung hatian. So sa mga next video natin guys, ipopromote po natin yung ating business kung saan yung mga OFW or seaman ay pwede pong mag-invest dito sa piggery. So yun lamang po guys, at sabayan nyo po ako sa pagpapaligo sa ating mga baboy. What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and for today's video guys ay magpapaligo lang talaga sana tayo dito sa ating mga baboy. Pero makita nyo po mamaya ang gagawin natin at sasama po tayo sa pagligo dito sa ating mga baboy. So sa vlog ito guys ay pag-uusapan natin kung paano ba talaga ako nakapag-start ng babuyan na hindi po ako naglabas ng sarili kong kapital. So zero capital for short para sa akin. Dahil yan po yung sasabihin natin. 'Di ba nakwento ko dati sa mga previous vlog ko na isa akong dating seafarer at president po ako sa Anglo-Eastern Batch. So may magandang reputasyon naman po tayo, lalo na nag-aral po tayo sa University of Cebu Maritime Education and Training Center. So isa po yung school na best po talaga sa pagsisiman o pagmamarino. So doon nakabuild po tayo ng connection, lalo na sa mga kabatch ko at sa mga colleague ko sa isang association doon na mga matatalino din na mga seaman. At to cut the story short guys, nung nag-decide ako na mag-stop na ng barko, 'di ba, nag-venture ako ng vineyard or grapes. Meron pa din naman yung grapes ko dito. So ito lang is pangalawang business ko ito, yung piggery. At may kwento ako sa inyo dati na parang 2 years ago, palagi na akong inaalok ng mama ko na, kuya magbabuyan ka kaysa yung pera mo or yung kita mo sa grapes nasa bangko lang, hindi siya tutubo. Nung time na yun guys is negative pa ako, hindi pa ako open for another business, at iniisip ko parang yung napapansin ko talaga guys sa totoo lang, yung mga nagbababoy dito sa amin parang hindi naman umaasin. So parang kung meron silang 2 alagang baboy tapos next na 2 baboy lang din, hindi sila umuusad. At hindi ko napansin iyon na parang hindi ko na realize na yung mga taga dito sa amin nag-aalaga lang ng baboy for survival, just for the sake of survival guys. Like yung kita nila sa pagbababoy, ayun lang din yung binibili nila ng bigas at mga pagkain o ginagastos sa mga kanilang anak, kaya hindi sila nag-i-expand or hindi nag-grow yung kanilang business. So ngayon na-realize ko na maganda talaga yung kitaan sa baboy, lalo na pag mataas yung presyo. At i-compared mo naman kung ilalagay lang natin yung pera natin nasa bangko lang, kahit 3% or 5% hindi yan tutubo in 4 months. Kasi dito sa pagbababoy 3 to 4 months lang yung duration ng yung investment sa capital para tumubo yung pera nyo. At may market naman talaga sa pagbababoy guys. Marami pong naghahanap ng lechonin, marami pong naghahanap ng nakatayin ng mga baboy, lalo sa mga public market. So ayun guys, dahil sa grapes na tayo, meron akong mga previous investor at madami-dami na din kasi nagtatanong sa akin kung pwede pa ba silang mag-invest kasi nga nagtitiwala sila sa akin. So naglakas loob ako guys na gamitin yung savings ko na natira at ipatayo ng first dito sa video, ito yung first na pig fence ko. So around 30,000 yung gastos ko niyan. So may panibago tayong vlog
na i-upload dito guys na magkano yung gastos ko sa pagpapagawa ng pig fence. At ayun guys, pinagawa ko siya, so around 8 days ito natapos. At nag-invest naman yung ating investor, so taga Seaman din yon, so taga Cebu. Nagtiwala siya sa akin, so almost yung gastos niya sa last year na kapital na naibigay niya sa akin is around 125,000 pesos kasama yung kasama na yung biik doon, biik tsaka yung feeds. So lahat na yun, pati yung vitamins, pati yung purga, yun na yun lahat, yung expenses. So after 4 months guys, nakapag-profit naman kami ng mga guys, mga nasa 30,000 ata yun. Yun po yung profit ng batch na yun na 10 heads. So sa 10 heads na yun, yung price ata, if I remember guys, nasa 170 kilogram lang. Yung iba nga, yung bilihan sa market is nasa 150. So napakababa po talaga guys, pero may profit na po siya. Pero kung tutuusin, kung iaano mo sa hirap mo o sa labor mo guys, hindi talaga siya worth it kasi 4 months siya, tapos hatiin pa yun sa investor. So this time guys, sana makaabot ngayong batch na ito, yung nasa video. Yung price ngayon guys is nasa 230 or 225 yung per kilogram ng live weight. Kaya sana makaabot yung batch na ito guys. Then nagtry ako, yun nga, dahil nakita ko guys na maganda talagang opportunity, magandang investment ang pagbababoy guys, kaysa sa ilagay lang siya sa bangko. Pinasok natin ito guys at nag-expand rin tayo. Makikita natin sa future vlog na nag-expand tayo guys, nagpagawa tayo ng pangalawang pig fence, and hopefully next month or this year mag-additional din tayo ng isa para ma-expand naman natin. Kasi sa totoo lang guys, marami pang mga seaman or OFW ang nag-i-inquire sa atin kung paano sila mag-invest, at interested sila mag-invest guys, kasi may kontrata tayong pinapadala sa mga investor guys para secure yung pera nila if ever may mangyari yan. So kaya dito sa pag-aalaga ng baboy, tinututukan ko talaga ito kasi livestock business. So hindi ito basta-basta kasi prone ito magkasakit or mga infection or mga ibang sakit. Kaya dapat talaga ay may safety tayo, precaution sa ating mga alagang baboy. Dapat din pinapanatili nating malinis yung paligid ng ating baboyan guys. So itong batch na to, estimated expenses siguro nasa 130,000 kasi nagmahal yung biik ngayon guys. Dati 3,500 lang bawat isa, ngayon nasa 4,500 na. Buti na nga lang ito guys ay na barat namin yung yung may-ari, kasi nga kakilala ko naman. So naging 4,000 na lang bawat isang biik. So sa mga nagtatanong ko anong feeds ang gamit ko dito, ay Sanjin feeds po. So yan po, nagsusupply po sila dito sa area namin. At happy naman ako guys sa result, kasi yan 1 month pa lamang po yan ng mga baboy. At maganda naman so far yung tubo nila. So pagkakalam ko, Duroc Landrace ata yung breeding ng mga baboy nito, sabi ng owner. So yun lamang po guys. I hope na nagkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng baboyan na hindi naglalabas ng kapital. So dapat good record talaga. Bye bye.